Ano ang plano ni Blackbeard para makuha niya ang empty throne ng Merijoa? Bale, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Aalamin nga natin itong possible na plano niya para mapabagsak itong si Im Sama. At para umpisahan nga itong topic natin, mapunta na kaagad tayo sa unang clue na ibinato ni Oda patungkol sa plano na to ni Blackbeard. In chapter 1080 nga nagbigay ng hint itong si Blackbeard sa kung ano ang gusto niyang mangyari, kaya niya kinuha itong si Kobe. Gagawin nga daw niya itong bargain exchange sa world government kapalit ng pagte-turn sa Hachinosu bilang totoong bansa na affiliated sa world government. At dahil nga sa sinabi ni Kobe na hindi ito mangyayari since miyembro nga daw siya ng mga tiwalag na Marines o ng Sword, nakita nga nating naging positive pa rin itong si Blackbeard sa plano niya na para bang may bago siyang naiisip. At it turns out na tama nga ito dahil fast forward nga sa chapter 1088 nakuha nga nila Blackbeard itong si Garp, at sa tingin ko nga na siya ang ipapalit na itong Blackbeard Pirates para sa pakikipag-bargain exchange sa world government. Imbis nga na si Kobe na may idea si Kuza na hindi mangyayari itong plano ni Blackbeard since mababa nga lang ang value neto, si Garp na nga lang ang naisip nilang ipalit sa world government para maging country na itong Hachinosu. Since mas mataas nga ang value na itong si Garp, mas kilala nga siya ng mga tao sa mundo, kaya hindi makakatanggi itong world government sa gusto nila. So sa tingin nyo, sino kaya ang nakaisip na si Garp ang gagawin nilang alay para sa plano nila? Syempre itong si Kuzan mismo. Nabanggit nga niya sa chapter 1081 na siya nga daw ang number 1 protege ni Garp, pero sinabi rin niya na itong si Kobe daw ang bagong paborito ni Garp. Meaning may idea si Kuzan na at some point ililigtas ni Garp itong si Kobe. At sa tagal nga ng pagsasama nila alam niya na impulsive mag-isip itong si Garp, kaya naman na-predict niya na talagang pupunta itong si Garp sa Hachinosu, which is nangyari nga. Pumunta nga si Garp at natalo nila, kaya naman hindi nga ako naniniwalang patay na si Garp, bagkus siya lang ang iaalay ni Blackbeard para matupad itong plano niya na gawing country at affiliate sa world government itong Hachinosu. Ngayon ang magiging tanong ano ba ang point kung bakit gustong maging affiliate ni Blackbeard itong Hachinosu sa world government? Bali simple lang, para nga magkaroon siya ng access sa Merijoa nang walang kahirap-hirap. Dahil alam naman nating lahat yung patungkol sa reverie, di ba? Every 4 years nga itong ginaganap, at lahat nga ng hari sa mundo na affiliate sa world government pumupunta sa pagtitipon na to. So ito nga yung point ni Blackbeard, kaya niya gustong maidikit itong Hachinosu sa world government para magkaroon siya ng access sa Merijoa. Kumbaga simple step lang ito para sa mas bigger plan niya, similar sa lagi niyang ginagawa. For example, sumali siya sa Whitebeard Pirate. Ito nga yung simple step niya. Pero ang mas bigger plan nga niya dito yung kuhain ang Yami Yami no Mi. Nung time naman na nagsolo na siya, ang simple step naman niya na gusto niyang iparating sa atin, gusto niyang maging isa sa 7 warlords, which is ito nga yung rason kaya niya tinalo si Ace at ibinigay sa mga Marines. Pero simple step pa nga rin ito para sa mas bigger plan niya na i-infiltrate itong Impel Down at i-recruit ang mga pinakamalalakas na preso na nandito. Meaning step by step lagi magplano itong si Blackbeard. So ngayon nga ang simple step niya ang maging affiliate ang kuta niya na Hachinosu sa world government para magkaroon siya ng madaling access sa Merijoa. Ang bigger plan naman niya ngayon yung nabanggit nila Katarina Devon at Van Agur na plano daw ni Blackbeard na i-take over ang mundo o ang maging hari ng mundo. Ibig sabihin ang target niya itong empty throne. At ito nga rin yung nakikita kong rason kaya niya napapayag itong si Kuza na sumali sa pirate crew niya. Dahil kung ang rason nga lang ni Blackbeard para sumali sa kanya si Kuzan ang maging hari ng mga pirata, sa tingin nyo ba nasasali sa kanya itong si Kuzan? Diba hindi? Ano namang pakialam ni Kuzan kung maging hari ng pirata itong si Blackbeard? Meaning pwede ngang ang sinabi ni Blackbeard balak niyang pataubin itong world government, kaya napapayag niya si Kuzan at sumali sa kanya, which makes sense dahil as per Kuzan nga na nabanggit niya kay Smoker hindi nga daw kailangan na maging affiliate sa Marines para magawa mo kung ano ang tama. Once na maging independent ka na nga daw marami ka pang makikita, at itong na-realize nga ni Kuzan malamang na patungkol sa kasamaan ng
world government. Kaya aprobado sa kanya itong plano ni Blackbeard na pataubin itong world government. At speaking of world government, ngayon nga mapunta naman tayo kay Im Sama. Puzzle pa nga rin para sa atin kung sino ba talaga itong si Im Sama. Tao ba siya gaya nila Luffy? Alien ba siya? O babae ba talaga siya? So itong mga katanungan nga na to palaisipan pa rin para sa atin hanggang ngayon. Pero itong sasabihin ko nga sa inyo ang mukhang makakasagot na sa palaisipan na to. Dahil in chapter 1084 nga pinakilala na sa atin si Nefertari Lili. Siya nga daw ang leader ng Alabasta 800 years ago. Kasama nga rin siya sa 20 leader ng iba't ibang nasyon na kumalaban sa Ancient Kingdom. At for the record lang siya nga lang ang hindi sumunod na manirahan sa Merijoa. Kaya naman hanggang ngayon nga separated pa rin itong Alabasta sa world government. Ngayon nagkaroon na nga tayo ng identity reveal para kay Im Sama. Nabanggit nga yan ni Ivankov in chapter 1083. Sinabi nga niya na itong si Imu daw may similar na pangalan sa isa rin sa mga leader ng 20 Kingdoms 800 years ago. At siya nga daw si Saint Imu ng Nerona family. Meaning may pangalan na tayo kung sino ba talaga itong si Imu. Mabalik nga kay Nefertari Lili sinabi nga ni King Cobra na nung araw daw na tumutol itong si Lili na manirahan sa Merijoa hindi na nga daw siya nakita pang muli. Hindi na nga daw siya nakabalik pa ng Alabasta. Ngayon ang magiging tanong nasaan na si Nefertari Lili? Bale ang susi nga sa sagot na to nasa OP-OP Nomi ni Trafalgar Law. During nga sa naging encounter ni Doflamingo kay Trafalgar Law, nabanggit niya kung gaano kaimportante ang OP-OP Nomi. Tinawag pa nga niya to bilang ultimate devil fruit. Yes, common knowledge na para sa atin na ang nagagawa ng devil fruit na to kaya ganito ito kalakas dahil sa kakayanan neto na mabigyan ng eternal youth ang isang tao. Pero hindi nga lang ito yung nabanggit ni Doflamingo kaya niya ito tinawag na ultimate devil fruit. Bagkos may isa pang kakayanan na pinupunto itong si Doflamingo. At ito nga yung nakakaya daw ng devil fruit na to na mapagpalit ang personality ng ibang tao. So bakit kaya pinoint out ni Doflamingo itong impormasyon na to bukod sa importansya ng eternal youth? Bali dahil nga yan sa ito yung ginawa ni Im Sama kay Nefertari Lili. Sa tingin ko nga na kaya hindi nakabalik ng Alabasta itong si Lili dahil sa kinuha yung katawan niya ni Im Sama. Kumbaga pinagpalit yung personality nila. At kung itatanong nyo nga kung nasaan ang totoong katawan ni Im Sama malamang na nakalagay ito sa secret chamber ng Pangaea Castle. Nakita na rin naman natin na merong nakatago dito. At ito nga yung giant straw hat. So ano pa ba ang ebidensya natin na ito nga yung nangyari kila Lili at Imu? Nagpalit sila ng katawan. So bukod nga sa magkahawig yung silhouette nila, yung isa pang ang clue nakalagay sa pangalan ni Nefertari Lili. Dahil in Japanese Gorowase nga yung pangalang Lili na kapag binigkas in Japanese as Riri, makukuha natin yung number 661. At coincidentally nga nasa chapter 661, ito lang yung kaisa-isang chapter kung saan ginamit ni Trafalgar Law itong personality transplant technique niya. Pinagpalit nga niya yung personality ng ibang Straw Hat members. Si Nami nga napunta sa katawan ni Frankie. Si Chopper naman napunta sa katawan ni Sanji. Itong si Frankie naman sa katawan ni Chopper. At itong si Sanji naman napunta sa katawan ni Nami. At coincidentally nga rin na nakita natin sa chapter na to na nagyayelo itong Straw Hat ni Luffy na similar sa nakita nating giant Straw Hat sa secret chamber na nagyayelo rin. So possible na pinagpalit nga itong personality nila Imu at Lili. Kumbaga nagkapalit sila ng katawan. Ngayon alam ko yung tumatakbo sa isip nyo. Tatanungin nyo nga kung bakit naman ipagpapalit pa yung katawan nila. Bakit hindi na lang gamitin ni Im Sama yung katawan niya mismo? May espesyal ba sa katawan ni Nefertari Lili at bakit ito pa yung ginamit niya? Bale ang sagot nga dito simple lang. Pwede ngang may incurable disease itong katawan ni Imu. Sabihin na nating meron siyang sakit na similar sa Sapphire Scale Disease. Kung magkataon nga at may ganitong klaseng sakit si Im Sama at hindi siya pwedeng maarawan dahil sa mamamatay siya, talagang ang paraan nga lang para makaligtas
yung ilipat sa ibang katawan yung personality niya. Meaning mas titibay pa nga yung rason na buhay pa rin itong katawan ni Im Sama at nakatago lang ito sa secret chamber na hindi naaarawan. Ngayon mabalik tayo kay Doflamingo. Nabanggit nga niya yung patungkol sa national treasure ng Merijoa. Sinabi nga niya kay Trafalgar Law na kung mapapasa kamay niya nga daw itong Opi-Opi Nomi, magagamit niya nga daw yung national treasure ng Merijoa at magiging makapangyarihan daw siya. So what if itong tinutukoy ni Doflamingo na treasure yung mismong katawan ni Im Sama? Sinasabi nga niya na magiging makapangyarihan daw siya dahil sa pwede niyang ilipat yung personality ni Im Sama pabalik sa totoong katawan neto. Ito rin kaya yung rason kung bakit inatake ni Blackbeard si Trafalgar Law sa Winner Island? May idea kaya siya patungkol sa Opi-Opi Nomi? Dahil kung iisipin nga natin ang lahat nga ng galaw ngayon ni Blackbeard konektado sa pagkiklaim niya sa empty throne. Itong pagkuha niya kay Charlotte Pudding na pwede niyang gamitin ang devil fruit neto sa Gorosei o kay Im Sama mismo para magkaroon siya ng knowledge patungkol sa Void Century. Itong pag-acquire ni Katarina Devon ng appearance ni Saturn para ma-infiltrate niya ng madali itong loob ng Pangaea Castle or possibly na pasukin itong secret chamber. At itong pagkuha niya kay Kobe na nag-lead sa paglulure niya kay Garp para naman ipalit ito sa pagiging country ng Hachinosu at mabilis niyang ma-access itong Merijoa. Lahat nga ng ito pulidong pinaplano ni Blackbeard. Dagdag mo pa yung bagong ma-acquire niya ng mga ancient weapons dahil kay Caribou, talagang wala nang makakapigil ngayon kay Blackbeard. Kaya naman hindi nga natin may iwasan na itanong kung magagawa ba ni Blackbeard ang hindi nagawa ni Rax Disebek 38 years ago. Magagawa ba niya na maging hari ng mundo at umupo sa empty throne? O gaya ni Rax Disebek may dadating din para pigilan itong masama niyang plano?